Ito si Harry at welcome sa Haplo sa Dilim. Ano bang pinaka nakakatakot na part ng pagiging security guard? Isigaw niyo sa comments. Pero para kay Junjun, hindi niya tunay na pangalan for privacy reasons. Hindi yung magnanakaw ang kinatatakutan niya. Hindi rin yung mga lasing na nasa labas ng gate. Actually, ang kinatatakutan niya, yung katahimikan. Yung klase ng katahimikan na parang may hinihintay kang may pumagsak. Pero wala. Tonight, ikukwento ko sa inyo ang sinapit ni Junjun sa isang lumang fabric factory sa Valenzuela. Baguhan lang siya noon. First week niya sa night shift. At ang tanging kakampi niya sa gitna ng bundok-bundok na tela, isang askal na pinangalanan nilang si Kulit. Pero nung gabing yun, kahit si Kulit gustong kumawala sa tali. Kumbaga sa pelikula, perfect setting tong factory na napuntahan ni Junjun. Valenzuela area, malapit sa mga sapa. Kaya yung hangin, malagkit, amoy lumang tela, alikabok, at kemikal na ginagamit sa pagtitina. Sabi ni Junjun sa akin nung una, okay naman daw, normal lang. Ang trabaho niya, iikot sa 5 malalaking warehouse bawat 2 oras. Si Kulit, yung askal na laging nakabuntot sa kanya, ang nagsisilbing radar niya. Alam niyo naman ang mga aso, mas malakas ang pakiramdam niyan sa atin. Around 2 a.m., nag-start na sila ng round. Tahimik ang buong compound. Yung mga higanting rolls ng tela sa warehouse 4, para silang mga nakatayong tao sa dilim. May puti, itim, pula. Nakatayo lang sila doon. Parang mga sundalong walang muka. Habang naglalakad si Junjun, napansin niya na huminto si Kulit sa tapat ng isang hanay ng mga puting tela. Hindi tumatahol si Kulit. Pero yung ungol niya, yung galing sa ilalim ng lalamunan, doon na nagsimulang kabahan si Junjun. Tinapat niya yung flashlight niya sa dulo ng aisle. Kulit, ano ba? Halika na, sabi daw niya. Pero si Kulit, naninigas na yung balahibo sa likod. Tapos may narinig siyang tunog. Parang may hinihila. Parang may telang kinakaladkad sa sahig. Tinignan ni Junjun yung paligid. Wala namang tao. Siya lang ang naka-duty. Pero yung tunog, papalapit ng papalapit. Biglang tumakbo si Kulit palabas ng warehouse. Iniwan siya. Ayon kay Junjun, doon na siya nanginig. Pero kailangan niyang mag-check. Nilakasan niya ang loob niya at tinapat ang flashlight sa pinakalikod na part ng warehouse. At doon niya nakita. May isang babaeng nakatayo sa gitna ng 2 roll ng puting tela. Ang suot niya, puting-puti rin. Pero hindi siya lumulutang gaya ng napapanood natin sa TV. Nakatayo lang siya doon, nakatalikod. Ang pinaka-weird,
Nakikita ni Junjun na parang humahaba yung buhok ng babae. Habang tinititigan niya yung buhok, parang nagiging hibla ng tela. Humahalo sa mga stock na nasa paligid niya. Sabi ni Junjun, "Ma'am, sino yan? Bawal po dito." Dahan-dahang lumingon yung babae. Pero wala siyang muka. Ang barat niya, parang texture ng katsa. Walang mata, walang ilong. Parang tinahilang na tela na naging hugis tao. Biglang namatay yung flashlight ni Junjun. Ramdam daw niya yung lamig sa batok niya. Yung amoy ng sampagitan na hinaluan ng amoy na nabubulok na basahan. Sa dilim, narinig niya ulit yung tunog. Papunta na sa kanya. Hindi na nakapag-isip si Junjun. Tumakbo siya palabas. Hindi na niya inisip kung madadapa siya. Pagdating niya sa guardhouse, nakita niya si Kulit. Nakatago sa ilalim ng mesa. Nanginginig. Kinabukasan, nag-resign si Junjun. Hindi na niya kinuha yung sahod niya para sa linggong yun. Pero bago siya umalis, kinausap siya nung matandang guard na papalitan siya. Sabi nung matanda, "Nakita mo ba yung mananahay sa warehouse 4? Hindi raw sumagot si Junjun. Kinuha lang niya yung gamit niya. Pero ito ang tanong ko sa inyo. Hanggang ngayon, operational pa rin yung factory na yun sa Valenzuela. At sabi ng mga insiders, may mga batch daw ng tela na lumalabas doon na may mga mantsa na hindi maalis-alis. Mantsang mukhang daliri. Kaya kung bibili kayo ng tela o damit na gawa sa factory, tignan nyo munang mabuti. Baka may kasama kayong hibla na hindi dapat nandoon." Gusto nyo bang malaman kung anong nangyari sa sumunod na security guard na pumalit kay Junjun sa ikalawang kwento natin? Okay lang sa akin ang multo. Basta huwag lang ako mapagtripan. Yan ang sabi ni Kuya Romy, isang veteran security guard. After nung nangyari kay Junjun sa Valenzuela, si Romy ang kinuha ng agency para punan yung spot. Pero hindi siya sa factory dinala. Nilipat siya sa isang high-end na condominium sa Makati. Alam niyo yung mga bagong kondo, yung sobrang kinang ng lobby, amoy hotel, at halos wala kang marinig na ingay. Sabi ni Romy, mas nakakatakot daw yun kaysa sa masukal na probinsya. Kasi sa sobrang tahimik, kahit sarili mong tibok ng puso, naririnig mo. Pero may isang rule sa kondo na yon na akala ni Romy ay joke lang. Rule number 7. Kapag bumukas ang elevator 3 sa pagitan ng 3 a.m. at 3:15 a.m., huwag kang titingin sa loob. Hayaan mo lang siyang sumara. Ayon kay Romy, 3 weeks siyang naging good boy. Sinunod niya lahat. Pero alam niyo naman tayo, di ba? Sadyang mausisa ang tao. Isang maulan na Tuesday around 3:07 a.m. Tahimik ang lobby. Si Romy lang ang tao. Nakaupo sa desk, nagkakape. Biglang bumukas yung elevator 3. Sabi ni Romy, parang may humila sa leeg niya para tumingin. At dahil bored siya, tinignan niya. Empty, walang tao. Pero ang lamig na lumabas mula sa elevator, parang galing sa loob ng morgue. Actually, parang may mali. Yung reflection sa mirrored walls ng elevator,
hindi tumutugma sa lobby. Sa refleksyon, yung lobby daw ay puno ng mga lumang gamit. Parang abandonado. Pero bago pa niya ma-process yun, may narinig siyang boses mula sa loob ng elevator. Isang mahinang bulong. "Kuya, pa-press naman ng ground floor." Napatayo si Romy. Bakit ground floor? Nandoon na sila sa ground floor eh. Doon lang niya napansin. May isang bata. Maliit lang. Siguro 5 years old. Nakaupo sa sulok ng elevator. Nakayuko. Ang weird kasi wala siyang nakitang pumasok sa CCTV. Parang bigla na lang siyang nagmaterialize doon. "Nasa ground floor na tayo, nak," sabi ni Romy. Dahan-dahang tumingala yung bata. Sabi ni Romy, hindi raw niya makakalimutan yung mata ng bata. Wala itong puti. Pure black. Kumbaga sa uling, ganun kaitim. Tapos, may lumabas na maitim na likido sa mga mata ng bata. At yung bata, nagsimulang gumapang sa sahig ng elevator. Pero hindi gumagapang na parang tao, kundi parang gagamba. Sobrang bilis. Sasarado na dapat yung pinto, pero may humarang na kamay. Isang maputla at mahabang kamay na galing sa itaas ng elevator ceiling. Ayon kay Romy, doon na siya napadasal ng ama namin. Nang pabaliktad sa sobrang taranta. Ang elevator ayaw sumara. Parang may gustong lumabas, pero parang may humihila rin sa kanya papasok. Alam niyo ba kung anong ginawa ni Romy? Kinuha niya yung logbook niya at hinagis niya sa loob ng elevator. Ewan niya kung bakit. Reflex na lang siguro. Pagkatama ng logbook sa sahig ng elevator, biglang nagsara ang pinto. Nung chinek ni Romy ang CCTV footage kinabukasan, wala yung bata. Wala yung kamay. Ang nakita lang sa video ay si Romy na nakatayo sa harap ng elevator 3. Biglang naghagis ng logbook sa kawalan. At ang elevator na bumukas at sumara ng mag-isa. Pero ang pinaka nakakatakot, yung logbook na hinagis niya, nahanap nila yon kinabukasan sa rooftop ng building. Nakakandado ang rooftop at yung logbook basang-basa. Hindi sa tubig. Amoy lupa. Yung amoy ng bagong hukay na libingan. Simula noon, kapag sumasakay ako ng elevator mag-isa, hindi na ako tumitingin sa salamin. Kasi baka yung refleksyon mo, hindi na ikaw. O kaya naman, may nakatayo na pala sa likod mo. Hinihintay lang na i-press mo yung floor niya. Ang susunod natin na kwento ay tungkol sa isang guardhouse. Alam nyo, ang pinaka-effective na horror, yung hindi mo kailangan makakita ng dugoong muka o lumilipad na gamit. Pinaka nakakatakot yung mga maliliit na detalye. Yung mga bagay na akala mo normal lang. Pero pag-isip mo, hindi pala dapat posible. Ito ang kwento ni Mang Ben. Matanda na si Mang Ben. Veterano siya sa industriya. Last year, na-assign siya sa isang construction site sa isang subdivision sa Antipolo.
Alam nyo naman ang Antipolo, di ba? Maraming mga bakanteng lote at matatandang puno. Ang trabaho niya, bantayan lang yung gate ng guardhouse habang itinatayo pa yung mga bahay. Solo lang siya doon. Ang tanging kumpanya niya, isang maliit na debateryang radyo at yung init ng kape niya. Around 1:30 a.m., sabi ni Mang Ben, nagsimulang lumamig. Hindi yung lamig na galing sa hangin. Yung lamig na parang galing sa ilalim ng lupa. Nakaupo siya sa loob ng maliit na guardhouse. Yung gawa lang sa plywood at yero. Biglang may kumatok. 3 beses. Mahina lang. Parang tao lang na nagtatanong kung may tao sa loob. Sabi ni Mang Ben, "Sino yan?" Walang sumasagot. Tinignan niya yung bintana. Wala siyang makita kasi madilim sa labas at yung ilaw sa poste medyo malayo. Inisip niya, baka hangin lang o baka may naligaw na aso. Binalikan niya yung radyo niya. After 5 minutes, medyo mas malakas na ngayon. Kumbaga, excuse me, pansinin mo ako. Tumayo na si Mang Ben. Kinuha niya yung mabigat niyang flashlight at binuksan yung pinto ng guardhouse. Inikot niya yung ilaw sa paligid ng gate. Wala. Walang tao. Walang anino. Kahit yung mga talahib sa gilid, hindi gumagalaw. Huwag niyo akong biruin. 2:00 na. Sigaw daw niya. Siyempre, kailangang magpakitang gilas. Baka kasi magnanakaw lang na nananakot. Bumalik siya sa loob. Sinarado niya yung pinto at nilak. Pero nung uupo na siya, doon siya napatigil. Yung katok nanggagaling sa loob ng guardhouse. Mula sa ilalim ng mesa niya. Imagine niyo to. Isang maliit na kwarto. 4x4 feet lang siguro ang laki. Kitang-kita mo ang buong sahig. Walang cabinet. Walang taguan. Pero yung tunog, galing talaga sa ilalim ng kahoy na mesa kung saan nakapatong yung kape niya. Sabi ni Mang Ben, hindi siya nakagalaw. Naramdaman niya yung pagninig ng mga tuhod niya. Dahan-dahan niyang itinapat yung flashlight sa ilalim ng mesa. Walang tao. Walang daga. Pero nung itinaas niya yung flashlight sa mismong plywood ng mesa, may nakita siyang basa. Parang marka ng palad ng tao. Maliit na palad, parang sa bata. At yung tubig, may kasamang putik. Doon na siya napaatras sa pinto. Habang tinitignan niya yung marka ng palad, may narinig siyang bulong mula sa likod ng tenga niya. "Kuya, pahingi po ng tubig. Nauuhaw na ako sa hukay."
Lumabas si Mang Ben sa guardhouse nang hindi tinitignan ang likuran niya. Doon siya sa kalsada, nag-abang hanggang mag-umaga. Nung dumating yung relief guard, kinuwento niya yung nangyari. Sabi nung relief, hindi mo ba alam? Dito sa pwesto ng guardhouse mo, dyan tinambak yung mga lupa nung hinukay yung drainage. Sabi nila may mga nakuhang mga buto daw dyan dati. Pero hindi na nila ni-report para hindi tumigil ang construction. Ngayon, itatanong ko sa inyo. Minsan ba, habang nagtatrabaho kayo o nag-aaral sa gabi, may naririnig kayong mga hinang katok sa dingding nyo? O baka sa ilalim ng lamesa nyo? Huwag nyo na lang tignan. Baka kasi kapag tinignan nyo, hindi lang katok ang makuha nyo, kundi isang basang palad na hahawak sa paa nyo. Ang susunod nating kwento ay tungkol sa isang security guard sa isang school. Sino dito yung naging close open sa school? Yung student na huling umaalis o unang dumarating. Pero iba ang perspective kapag ikaw ang guard. Kapag ang trabaho mo ay siguraduhin walang naiwan sa loob ng campus pagkatapos ng alas 6 ng gabi. Ito ang kwento ni Sarge, isang retired military man na pumasok bilang head guard sa isang kilalang public high school sa QC. Alam niyo naman ang mga lumang school sa Pilipinas, di ba? Yung mga pader na maraming layer na ng pintura, pero bakbak pa rin. Yung mga bintanang kapis na gumagalaw kahit walang hangin. Sabi ni Sarge, sanay siya sa mga anino sa hallway. Kumbaga, part of the job na yun. Pero iba yung nangyari sa kanya sa room 402 sa pinakadulo ng new building. Isang gabi, around 9 p.m., nag-rounds si Sarge. Normal na routine. Check ng bawat pinto. Check ng bawat switch. Pagdating niya sa 4th floor, napansin niya na bukas ang ilaw ng room 402. Actually, nagtaka siya. Kasi siya mismo ang nag-off noon noong 6:30 p.m. Sino yan? Tapos na ang klase. Sigaw daw niya. Sumilip siya sa maliit na salamin sa pinto. Nakita niya, may isang estudyanteng nakaupo sa pinakalikod. Isang babae. Naka-uniform. Nakayuko. Parang may sinusulat sa notebook niya. Imagine nyo to. Isang malaking classroom, punong-puno ng mga bakanteng upuan. Tapos may isang bata lang sa dulo. Pumasok si Sarge. Neng, uwi na. Gabi na. Baka hinahanap ka na ng magulang mo. Hindi sumagot yung bata. Tuloy lang siya sa pagsusulat. Yung tunog ng ballpen sa papel, sobrang lakas sa loob ng tahimik na kwarto. Sabi ni Sarge, lumapit siya. Habang papalapit siya, napansin niya yung amoy. Amoy chalk. Pero yung lumang chalk na hinaluan ng amoy ng pawis at amoy formalin
Neng! Hawak ni Sarge sa balikat ng bata. Doon daw siya tumigil. Yung pagsusulat. Dahan-dahang itinaas ng babae yung notebook niya. Hindi yung mukha ng bata ang nakita ni Sarge, kundi yung notebook. Puno yung pahina ng iisang sentence lang, paulit-ulit. Siksikan. Hanggang sa maging itim na yung papel sa dami ng tinta. Sabi raw sa sulat, "Sir, hindi ko po matapos yung exam. Sir, tulungan niyo po ako." Napaatras si Sarge. Biglang umihip ang malakas na hangin kahit sarado ang mga bintana. Lahat ng mga upuan sa loob ng room 402 sabay-sabay na humarap sa kanya. Yung tunog ng 40 upuan na kinaladkad sa sahig ng sabay-sabay. Nabitawan ni Sarge yung flashlight niya. Sa dilim, narinig niya yung boses ng bata. Hindi na ito bulong. Parang boses ito ng maraming tao na nagsasalita sa loob ng isang lata. "Sir, absent po ba ako bukas?" Kumaripas ng takbo si Sarge. Hindi na siya lumingon. Pagbaba niya sa guardhouse, hingal na hingal siya. Chinek niya yung logbook ng araw na yun. Doon niya naaalala. 3 years ago, may isang estudyante sa room 402 na hindi nakapasok sa final exam. Hindi siya nakapasok kasi na-hit and run siya sa tapat ng school habang nagmamadaling pumasok para hindi malate. Sabi ng mga guro, paborito ng batang yun ang room 402 kasi doon daw pinakamalamig. Kaya kayo mga estudyante, kung feeling nyo may nakatingin sa inyo habang nag-overtime kayo sa paggawa ng project sa classroom, siguraduhin nyo lang na hindi kayo ang huling aalis. Kasi baka yung classmate mong tahimik sa likod, hinihintay lang na tanungin mo siya kung bakit hindi pa siya umuwi. Ang susunod nating kwento ay ang tungkol sa senior guard sa Gate 2. Nangyari ito sa isang lumang warehouse complex sa Bulacan. Ang bida rito ay si Lando, isang baguhang guard, fresh from training. Ang partner niya sa shift, isang matandang guard na ang tawag lang nila ay Mang Kanor. Sabi ni Lando, si Mang Kanor ang pinakamabait na senior guard na nakilala niya. Tuwing madaling araw, sa pagitan ng 2 a.m. at 4 a.m., laging nagtitimpla ng kape si Mang Kanor at pinibigyan siya nito. "Lando, huwag kang tutulog-tulog. Bantayan mo yung gate 2. Lagi raw paalala nung matanda." Isang gabi, sobrang lakas ng ulan. Yung bubong na yero ng guardhouse parang binabaril sa ingay. Si Lando medyo nilalamig. Kaya laking pasasalamat niya nung dumating si Mang Kanor, dala yung termos ng kape. Nagkwentuhan sila. Sabi ni Mang Kanor, "Alam mo Lando, dito sa gate 2, maraming nagpapakita. Pero huwag kang matatakot. Basta may suot kang uniforme, rerespetuhin ka nila. Trabaho lang tayo." Nagtaka si Lando. "Bakit dito sa gate 2, Mang Kanor? Ano bang meron dito?" Ngumiti lang yung matanda.
pero ngiting parang malungkot na ewan. Tapos lumabas na si Mang Kanor para mag-round sa likod, kahit malakas ang ulan. Paglipas ng isang oras, hindi pa bumabalik si Mang Kanor. Nag-alala si Lando. Dahil baka nadulas yung matanda o inatake sa puso, kinuha niya yung radyo niya. Base, si Lando to. Nakita niyo ba si Mang Kanor? Hindi pa bumabalik sa gate 2. Sabi niya sa radyo. Matagal bago sumagot yung base. Tapos ang boses ng supervisor parang nanginginig. Lando, anong pinagsasabi mo? Mag-isa ka lang na naka-duty sa gate 2. Walang Mang Kanor sa listahan natin ngayong gabi. Anong wala, sir? Katatapos lang namin magkape dito. Kanina pa kami nagkukwentuhan. Sagot ni Lando. Medyo naiinis na. Lando, makinig ka sa akin ng mabuti, sabi ng supervisor. Si Mang Kanor, siya yung senior guard dyan sa gate 2 5 years ago. Namatay siya nung tinangkang pasukin ng mga magnanakaw yung warehouse. Binaril siya habang pinoprotektahan yung gate 2. Ayon kay Lando, parang tumigil yung mundo niya. Tiningnan niya yung lamesa sa guardhouse. Nandoon pa yung baso ng kape na binigay ni Mang Kanor. Pero nung hawakan niya ito, napakalamig. At yung laman, hindi kape, kundi maitim na tubig na amoy kalawang. Amoy dugo. Tumingin siya sa labas ng bintana. Doon sa tapat ng gate 2, sa ilalim ng ulan. Nakita niya yung anino ng isang lalaking naka-uniforme ng guard. Nakatayo lang. Diretso ang tingin. Binabantayan ang gate. Biglang bumukas yung radyo ni Lando, kahit hindi niya pinipindot. Lando, sabi ko sa'yo bantayan mo yung gate 2. Huwag kang tutulog-tulog. Nag-resign si Lando nung mismong oras na yun. Sabi niya, hindi niya kaya ang katrabaho na hindi mo alam kung buhay pa o matagal nang naka-duty sa kabilang buhay. Kaya kayo, lalo na yung mga nagtatrabaho sa gabi, kapag may lumapit sa inyong katrabaho at binigyan kayo ng kape o kinausap kayo, tignan niyo munang mabuti kung may anino sila. At kung sakaling sabihin, huwag kang matutulog. Sundin niyo. Kasi kapag pumikit kayo at sa pagdilat ninyo, hindi na yung pamilya niyo ang makikita niyo, kundi yung taong kanina niyo pakausap na 5 taon na palang nakalibing. Ito nga pala si Harry. At ito ang haplos sa dilim.